ang batang hindi na nakauwi mula sa kanilang paaralan. At alam niyo ba na 58 years bago natukoy ang salarin o ang gumawa nito gamit lamang ang isang DNA o ang genetic genealogy. Noong March 18, 1964, isang batang babae na 9 years old ang papunta sa kanilang paaralan. Mula sa kanilang bahay, dala siya ng mga dilata at pagkain para ibigay sa kanyang guro. Pero hindi na siya nakarating ng eskwelahan. At ang nakakagulat, 58 years bago natuklasan kung sino ang gumawa nito. Ang pangalan ng babaeng ito ay si Maurice Ann Civarella at nakatira siya sa Halston, Pennsylvania. Ayon sa mga ulat, tahimik at mabait na bata si Maurice. Mahilig siyang tumugtog ng mga organ at nangangarap daw siya na maging isang madre balang araw. Noong araw na iyon, umalis siya ng maaga sa kanilang bahay para magdala ng mga pagkain, canned goods para sa kanyang teacher o guro. Pero hindi na siya nakarating. Bandang 8:10 ng umaga, huling nakita si Maurice na naglalakad papunta sa kanyang school. Lumipas ang oras pero hindi na siya dumating. Nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya at kanyang kapitbahay at mga kapulisan. Hanggang sa bandang hapon, natagpuan ang kanyang katawan sa isang dating coal mining waste area. Doon nagsimula ang isang investigasyon na tumagal ng ilang dekada. Gusto mo pa ba ng ganitong kwento o gusto mo pa bang ipagpatuloy ito? Comment down below ka and don't forget to follow, like, and share for more. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ng mga investigador na malaman kung sino ang responsable. Maraming naging leads ang sinundan, maraming ebidensya ang muling sinuri, pero walang malinaw na sagot. Ang kaso ni Maurice ay isang naging cold case, isang krimeng matagal nang hindi nalulutas. At habang lumilipas ang panahon, patuloy na umaasa ang kanyang pamilya na barang araw ay malalaman na nila ang katotohanan. Pero dumating ang bagong teknolohiya at nakakuha ang mga investigador ng DNA evidence mula sa mga ebidensyang nakolekta noong panahon ng krimen. Pagdating ng modernong DNA analysis at genetic genealogy, nagsimulang magkaroon ng bagong direksyon ang kaso. Isang batang college student na eksperto sa genealogy na si Eric Schubert ay tumulong gumawa ng malawak na family tree upang mapaliit ang listahan ng mga posibleng suspect. At noong 2022, halos 58 years pagkatapos mamatay ni Maurice, inanunsyo ng Pennsylvania State Police na natukoy na nila ang taong responsable. Ang pangalan niya ay James Paul Forte. 22 taong gulang siya noong 1964. Ngunit may isang malaki tayong problema o may isa silang malaking problema. Matagal na siyang patay. Namatay siya noong 1980. Kaya naman, para makumpirma ang pagkakakilanlan, kinuha ng mga investigador ang DNA mula sa kanyang mga labi at nagmatch ito sa DNA evidence na matagal nang nakatago mula sa kaso ni Maurice. Sa wakas, matapos ang halos 6 na dekada, nakuha ng pamilya ni Maurice ang sagot sa matagal nilang hinihintay. Isang batang umalis lamang ng bahay para pumasok sa paaralan at isang misteryong nanatiling bukas sa loob ng 58 years. Ang panahon ay maaaring lumipas pero ang katotohanan ay hindi kailanman nakakalimot. Ito ay si Maurice Ann Civarella noong 1954 at 1964. Nakakalungkot man isipin na bago nalaman ng katotohanan, ay huli na't hindi na mapagbabayaran ito ng taong gumawa ng krimen sa kanya.
sapagkat ito ay namayapa na. Ikaw, ano ang thoughts mo sa napakinggan mo ngayon? Bye everyone and thank you for watching.